Po sa gabing ito sa ating lahat. Bagaman po konti po tayo, subalit mapapalad po tayong mga narito sapagkat tunay nga po mas masarap matulog. Ano po, kung ang susundin po natin ay ang ating katawang lupa, ano po, subalit mapapalad nga po tayo. At ang naghari sa atin ay ating Diyos na buhay. Tatawagin ko po isang kapatid upang magbahagi sa atin. Tinatawag ko po si kapatid na Opelia. Praise and thank you, Lord, sa magandang oras at panahon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Nawa pa magunag ng marika sa isa sa amin at nilayat gabay ng Tanong ng Espiritu. Amen. Magandang umaga po sa gabing ito. Dalawang nga po pala kaming Opelia. Walang hanggang papurit pasasalamat po sa Panginoon. Muli po magbabahagi po ako sa magang ito na yung pong tema kanina na pagbabalik loob po. Napakagandang tema po na pinagkaloob ng ating Panginoon. Para po sa akin, iba po ang pagbabalik loob na pinagkaloob po ng Panginoon. Kanina po pagkatapos pong nagwalis dito, nahiga po kami dito, 4 na mga kapatid. Bala ko po sana umiglip, subalit hindi po niloob ng Ama. Pinagnilay po niya sa akin yung pagbabalik loob daw po. Ang dinatal po sa aking kaisipan, sadya nga po pinupuri ko po ang Panginoon sapagkat kakaiba nga po talaga, pati po sa pagbabalik loob, iba po yung pinadama niya po sa akin. Nawa po hindi po pagkasalaan ng maraming mga kapatid ko ang pagbabahagi ko ngayong gabing ito sapagkat ito po ang nararamdaman ng aking puso. Sa aking pagbabalik loob po sa ating Panginoon, ang sabi nga po ng ating facilitator kanina na kung ano yung sa nakaraang buhay mo na ngayong akayin ka ng Panginoon. Nasa aking unang buhay po, nandun po yung pangarap ko sa aking pamilya, sapagkat maliliit pa po yung mga anak ko. Ang pagninilay po binigay sa akin ng Panginoon nung pong nagkasakit po yung pangatlo kong anak, na nung akayin niya po ako na sa dating buhay ko po, pag naghanap buhay ako, nandun po yung halos hindi na po ako natutulog. Sapagkat galit po ako sa pera. Gusto ko po kumita po ako ng malaki para po sa mga anak ko. Nag-iipon po ako. Subalit, sadya nga pong mabuti ang Panginoon sapagkat nung unang buhay ko po na yon, bagamat naghahanap buhay po ako, lahat po ng kinikita ko nauubos po sa pagpapadoktor doon sa panganay ko pong anak. Kaya nung akayin po ako ng Panginoon na yung panganay ko po tapos yung pong pangatlo, isa lang po yung naging karamdaman nila. Na hindi man po ganun na nilalagnat subalit, nandun po yung tumitirik po yung mga mata nila na hanggang sa dumating yung pagkakataon na gusto po ng doktor pa-CT scan ko daw po sapagkat din man po nilalagnat, naninigas po yung bata. 9 na buwan pa lang po yung anak ko na yon nung pong dalhin ko dito. Yun po ang naging kaparaanan ng Ama para magbalik loob po ako sa Kanya. Hindi po doon natatapos ang kaganapan sa aking buhay sa pag-aakay sa akin ng Panginoon sapagkat kung ano po ang meron ako noon, nawala po lahat. Nasa dating buhay ko po, mataas po ang pangarap ko. Wala naman pong
magulang, lalo na po sa kalagayan ko, na hindi nangarap sa mga anak. Lahat po ng pinangarap ko noon sa kalooban po ng Ama, natupad ko po lahat. Subalit, nung itinakda niya na akayin niya ako, na magbakilik loob ako sa kanya, lahat po nalusaw. Lahat po nawala. Kaya po, kanina po na habang nakahiga po ako dito, pinaunawa po lahat sa akin ng Ama. Sa bawat araw na pagsusumikap, pagsusumakit ko po na makatugon sa panawagan niya, nandun po yung hinahaplos niya ang puso ko para wag po akong masaktan. Niloob lamang niya na maalala ko kung ano yung buhay ko noon at ang buhay ko ngayon. Na kung hindi po ako magbabalik loob sa Panginoon, hindi ko po lahat mararamdaman kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Nandun po yung kataasan ng aking kalooban noon po, hindi pa po ako naaakay. Sapagkat lahat nga po ng gusto ko, nakukuha ko. Nangarap ako nagkaroon ng sariling tahanan. Binigay po ng Ama. Nangarap po ako magkaroon ng sariling sasakyan. Binigay po ng Ama. Ayaw kong sumasakay ng ibang sasakyan noon. Sapagkat ang katwiran ko, may sarili akong sasakyan. Kaya ko. Subalit, sa pagbabalik loob ko po sa Ama, lahat po naranasan ko. Andyan po ang ating kapatid na si Kuya Lando. Nagtapat po ako sa kanya. Sabi ko, kahit isingit mo lang ako sa sasakyan mo, makarating lang ako sa dambana, tatalakitan ko ang pamilya ko, makasakay lang ako sa iyo. Kaya kapag po dumarating yung punto na binibiro na po ako ng pamilya ko na dumaan na daw po si Kuya Lando, wala na. Hindi ko po pinakikita sa kanila yung lumbay ng puso ko. Nakangiti lang po ako, sabi ko, gagawa ng paraan ng Ama para makarating ako sa dambana. Hindi ako bilang pagkatao, kundi siya. Ganun po ako naninindigan sa pagbabalik loob ko po sa Ama. Sabi nga po ng mahal na Apo, hindi bilang pagkatao mo ang dapat nararamdaman mo kapag nagbalik loob ka sa Ama, kundi dapat mamatay. Bilang pagkatao mo, maramdaman mo yung Diyos. Kaya ako po, hindi po masisilayan ng marami na may lumbay sa aking puso, sa aking mukha, sapagkat ganun ko pong pinaglalaban ng Ama. Nadyan nga po yung sadyang nga po hindi ka maunawaan. Subalit pinaglalaban ko pa rin, sapagkat nananalig po ako sa Panginoon na kung ano man po yung ginagampanan ko, hindi po sa akin, kundi ginagamit lang po ako ng Ama kung papaano ako magsumakit, magsumikap upang Kaya sa atin po lahat na naririto, bagamat ilan lang po tayo, sabi nga po ng ating facilitator, mapapalad po tayo sapagkat hindi po tayo nasubok ng Ama. Nakatugon po tayo sa panawagan niya. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang ibinabalik ko sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ngayon po, tatawagin ko po isang kapatid upang maghandog na isang awitin. Tinatawagan ko po si kapatid na Annalyn Bunso. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Parang tayo pa rin yung kanina. Nananalig po ako na miyamiya po ay magkakaroon pa po ng kasunod. Amen po. Kung paano nga po ang pagbabahagi ng kapatid na Opel na nung maglingkod siya ay dinanas niyang lahat. Marapat po na sa tuwi na po ay pasalamatan ng lahat. Tuman po ay mabuti at masama. Amen po ba? Sapagkat ang lahat po ay, amen po ba yun? Kapahintulutan ng Diyos. No po? Although, minsan nasasakitan tayo, nahihirapan tayo, minsan ay nasasaktan, subalit sa takdang panahon, mapagtatantutin natin kung bakit nga ba naganap ang mga bagay na iyon. Amen po ba? Nandyan siya upang sa gayon ay ipaunawa ang lahat. Amen po ba? Sa umpisa, medyo masakit, mahirap, ano po, tanggapin. Subalit, darating ang takda, maunawa natin ng lahat. Amen po ba yon? Kung tayo ay patuloy na magpapasakop sa Kanya. Amen po? Kaya po, ang sinambit ko ay mabuti masama man, ay marapat na pasalamatan kung paano sinambit din po ng kapatid na Opelia. Kaya, give thanks sa ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of all the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And
am strong, let the poor say. I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Maraming salamat po. Kung paano po ang pagbabahagi ng kapatid na Opelia. Kasi since siya po ang aking sinundan, ano po, kaya siya ang marahil ay aking sinasambit kung paanong tinura na may lumbay siya, tanging ang Diyos ng makababatid. Amen po ba? Gayon din po naman ako kasi sa pag may mga kaganapan sa buhay natin na kung paminsan ay medyo nabibigo tayo, di po ba? Subalit sabi ko nga pong tanging ang Diyos nakababatid ng lahat. Siya ang mas nakahigit na nakababatid kung anong makabubuti sa atin. Amen po ba? Kaya sa Kanya ko po ay pinagkakatiwala ang lahat. Maghari ang Kanyang kalooban, kung ano ang Kanyang kagustuhan, tanging siya lamang po ang masusunod. Amen po ba yon? Kaya purihin at dakilain siya sa kabila ng mga pinagdaraanan. Ang mga anak ng Diyos ay patuloy na umaasa, patuloy na nagpapasalamat sa bawat kaganapan, sapagkat yun ang habili niya. Ano man ang maganap, ano man ang mangyari, patuloy siyang pasalamatan. Amen po ba? Sapagkat tuwirang nalulugod po siya. Amen po ba yon? Kaya purihin at dakilain siya. Maraming salamat po. Salamat po. Tunay nga po na sa Ama, sa ating Diyos Ama, ilagang ang lahat sapagkat siya nakababatid kung ano ang dapat at karapat-dapat sa ating mga anak niya. Tatawagin ko po isang kapatid na magbabahagi. Tinatawagan ko po si kapatid na Berhel Bustamante. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos sa kabila ng pag-ulan? Mabuti at masaya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sadya nga pong kung bilang tao ang siyang maghahari, ang bawat isa po ay nasa loob ng tahanan. Subalit salamat sa malakas na udyok at panawagan ng Espiritong Banal, tayo pong lahat ay naririto, nakatalima sa panawagan ng ating Ama at manalig po ang bawat isang tayo ay madaragdagan pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa kabila po ng masakit po ang aking pong lalamunan, hindi po ito hadlang upang tumugon po sa paanyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng aking kapatid na Joanne. Ang sabi po niya ay magbahagi ako. Ang tanong ko naman po, ano ang gusto mong ibahagi ko? Sabi daw po niya, yung kaganapan po sa amin, sa mission po sa Bicol. Nagdadalawang isip po ako kung ibabahagi ko ito sapagat ang sabi ko po parang malayo na sa panahon. Parang napakatagal nang naging misyon at ngayon isisiwalat parang napakatagal na. Subalit ang sabi po ng ating Panginoon, maluwat man o matagal man ang kanyang tinupad at ginampanan, hindi dapat mabura sa kaisipan ng mga anak niyang minamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Una pong naging plano sa pagtungo po sa dako ng Bicol ay ilan lamang po ang makakasama. Ganito po iyon. Habang ako po'y nasa amin pong tahanan, dumating po ang aking inda. Ang sabi po ng aking inda, Berhel, yung palang kumpari ko, wala pala dyan sa kanila, nasa Bicol. May dinalaw daw na may sakit. Ang sabi ko po, ito po'y tinugon ko, Bicol, yan yung lugar na hindi ko pa napupuntahan. Pero alam ko, pag niloob ng Diyos, yung Bicol na yan, mapupuntahan ko din. Pagkasabi ko po ng salitang yaon, lumipas po ang 2 araw. 2 araw lang po, doon po ako sa tahanan namin nagsalita. Alam nyo po, pag nandun po ako sa labas ng adoration, lumabas po ang mahal na Apo Conching. Binulungan niya po ako at ito po ang sabi niya, anak, may misyon tayo sa Bicol.
ikaw ay sasama ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po yung mensahe sa bawat isa? Kahit hindi natin nakikita ang ating Diyos Ama, kapag tapat sa puso mong nagmithi ka, kapag humiling ka ng bukal sa iyong kalooban, ang Espiritu niyang banal, ikaw ay napapakinggan. Amen po ba? Kapag tapat ang puso mo sa panambitan at kahilingan mo, magugulat ka na lamang isang araw, ang minimithi mong kahilingan, iyon na palang nakakamtan. Amen po ba? At eto na po, nang dumating po ang Bicol, na paalis na po kami patungo ng Bicol, yung gabi po na yon bago po kami umalis, nagkaroon po ng problema sa aming pamilya. Ang aking pong kapatid ay magdamag po na nagboblow. Hirap na hirap po sa paghinga. Halos ang gusto ko po nun ay matulog ako magdamag para po may lakas ako sa biyahe. Subalit ilang oras lang po ang tinulog ko dahil po ang aking kapatid ay nagkaroon ng karamdaman. Alam nyo po, alas 8 po ang alis namin dito, alas 9 po ata ang alis namin dito. Pinapunta po ng mahal na Apo Conching ang kapatid ko dito ng alas 8 at doon po binanyusan niya po. At ang sabi po ng mahal na Apo, babanyusan ko ang kapatid mo. Sapagat ang nais ko, bago humayo tayo sa misyong tutunguhan natin, wala kang iniisip, wala kang kagalumihanan, at ang iiwanan mong mga mahal sa buhay ay patag sa iyong kalooban. Purihin at dakilain po ang ating Ama. Bago po ako umalis patungo po ng Bicol, ang kapatid ko pong walang tigil sa pagboblow at hirap sa paghinga, nang nabanyusan po ng mahal na Apo Conching, ang kagalingan po ay kanyang kinamtin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto na po, sa dako po ng Bicol na aming tinunguhan, halos humigit kumulang po sa 16 na oras po ang biyahe by land. Kaunti lang po nun ang mga stopover. Subalit ang nakakapagtaka po, kapag pala ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ang kasama mo, at ikaw din ay nasa biyaya at presensya ng banal na espiritu, 16 na oras man ang biyahe, patag ang iyong katawan, maluwag ang iyong pakiramdam, galak ang iyong kalooban, sapagat ang Diyos ang iyong kaaliwan. Amen po ba? At eto na po, pagtungo po namin sa dako ng Bicol, marami pong mga naging kaganapan na pinatunghay ang ating Ama. Subalit ang pinaka-the best pong kaganapan doon ay nang tinunguhan na po ang dakong pagmimisyonan. Sabi nga po ng mahal na Apo, nung mga unang panahon daw po, ang gawaing ito at ang ating mahal na Apo Conching ay hindi matanggap ng mga kaparian. Subalit, sa dako pong aming tinunguhan, ang mismong pari po na siyang kura paroko ng parokya, ang siya pong lumapit sa ating mahal na Apo Conching, kinamayan po siya at tumungo po sa lugar na kung nasa saan ang microphone at siya po ang nag-welcome sa aming kapatiran, higit po sa ating minamahal na Apo Conching. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Eto na po, nung oras po na magagawain na, ang sabi po ng mahal na Apo, anak, ikaw ang mag-facilitator sa ating gawain. Ang akala ko po kasi ay talk ng mahal na Apo at hindi gawain. So dahil po naging gawain, nagdasal po ng Chaplet of Mercy at ako na po ang nagpa-facilitator. Sa akin pong pagpa-facilitator, nakaramdam po ako ng hirap sa paghinga. Naramdaman ko po ang aking ulo ay parang walang timbang. Subalit may sumisingaw na parang mainit na apoy sa aking ulo. Nangalkal po ako ng kani-kaninong bag ng mga kasamahan ko para makakuha po ako ng inumin sapagkat nangangapos po ang aking paghinga. At hanggang sa patuloy po ako sa pagpapacilitator hanggang sa namamanhid na po ang aking mga kamay at pati ang aking pong buong ulo hanggang batok para po ako sinasakal. Subalit tuloy pa rin po ako sa pagsasalita. Sabi nga po ng mga kasama ko, hindi raw po halata. Alam nyo po, nung nakatawag na po ako ng sharer, hindi ko na po kayang tiisin ang aking nararamdaman. Namamanhid na po ang aking mga kamay at nahihirapan na po ako sa paghinga. Lumapit po ako sa mahal na Apo Conching at sinabi ko po ang nararamdaman ko. Nagkataon naman po na umuulan ng oras na yon.
Hinaplos niya po ako sa ulo at pinasahod niya po ako ng tubig ulan. Yun po ang pinalagay niya sa ulo ko, purihin at sambahin ang ating Ama. Pagkalagay ko po ng tubig ulan sa aking bumbunan, sumingaw ang init, nawala po ang pamamanhid at nagnormal ang aking paghinga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, isa pong pagninilay ang dinaratal ngayon sa aking kaisipan. Na bagamat ako'y may nararamdaman, subalit sa pagtupad ko, ito ay hindi ko inaalintana. Ganun po pala. Kapag tumutupad ka pala kaukulan sa ating Ama, yung mga pinagdaraanan mo na itatago niya. Yung mga pinagdaraanan mo, hindi niya na ipapahalata sa kapwa mo tao sapagat ang nais niya, ikaw ay patatagin niya, ikaw ay palakasin niya at ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa iyong katauhan. Amen po ba? At doon po mga kapatid, masasabi ko po na isa sa pinakamakasaysayan at pinakamakabuluhang misyon ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Unti mo po bata ay umiiyak, unti mo po bata ay tumutumba, unti mo po bata ay ayaw patugot sa pakikinig sa ating mahal na Apo Conching. At ang bawat pong nilapitan ng mahal na Apo, napakarami pong tao. Bawat pong nilapitan ng mahal na Apo, kung ano po yung karamdaman nilang sinabi ng doktor, yun din po ang tinuran sa kanila, kaya't isa't isa po ay namamangha sa sinasabi ng mahal na Apo. At doon po, sa isang beses na pagtungo ng mahal na Apo Conching, sila'y nakadama at nakakita ng hiwaga. Tayo pa po kayang mga anak ng Ama na sa bawat araw ay naririto, naririnig ang aral ng banal na Espiritu, nakakatipan at nahahawakan ang ating mahal na Apo Conching. Dapat po tayong higit na magalak sapagkat doon po, dampi ng kamay ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, lubos po ang kanilang kagalakan. Tayo po, sa bawat pagdampi ng ating mahal na Apo Conching, sa bawat salitang banal na ating napapakinggan, ito po'y tanggapin natin ng buong katapatan at ituring natin ang kinin sa ating mga katauhan na tayo'y mapapalad na nilalang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa totoo lang po, sino po ba ang walang pinagdaraanan? Sino po ba ang walang dinadala sa buhay? Lahat po tayo ay meron. Subalit hindi po natin kailangang magdaingan, kundi ang kailangan po natin magdalanginan at magpalakasan. Amen po ba? Ang sabi nga po, huwag kang dumaing sa tao, dumaing ka sa Diyos na totoo, di man nakikita ng mata mo, kumikilos sa mga problema mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, sa pamamagitan ng pagkatao ng ating minamahal na Apo Conching, tayo'y malayang makadulog at makadaing sapagkat di tayo sa kanyang pagkatao dumadaing, kundi sa Diyos Espiritong walang maliw na sa kanyang katauhan ay nagahari man din. Amen po ba? Kaya po mga minamahal na kapatid, sabi nga po, sa bawat araw ng ating pagtupad at pagtalima sa ating Ama, mga pagsubok at problema may dinaraanan ng bawat isa, mangunyapit at magtibay tayong anak niya sapagat ang pangako niya, ang sino mang matapat na sa akin nagtitiwalang ganap, kailanman ay di ko pababayaan. Amen po ba? Kaya yun po ang aking pinangahawakan, kung papaano ang ulan ay napababagsak mula sa kalangitan pababa sa kalupaan, ang ating mga kahilingan ay kayang ibigay, ibabang tuwiran upang ang mga katugunan ay ating makamtan. May Apo Conching na sa ating kinalugdan, hinirang ng Amang Mahal upang magasik ng kabanalan. Tayong tatanggap na lubusan kung titimo sa kalooban, kapangyarihay dadaloy na mainam, kahilingan ay ating makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, isang buhay akong patotoo kung papaanong ang Diyos Espiritu Santo ay buhay sa dakong ito, na sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching, tanggapin ang kinin at manalig kang walang pag-aalinlangan. Ang Diyos ay buhay, kailan may di tayo pababayaan sapagkat tayong lahat ay Kanyang minamahal. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Tunay pong napakapalad natin sapagkat meron tayong isang mahal na Apong Conching na nagsasakripisyo para sa ating lahat.
sunod ko pong tatawagin, maghintay pa po tayo ng ibang tagasunod. Ano po? Sunod ko pong tatawagin isang kapatid na nene ng bahay pare. Magandang umaga po sa ating lahat para sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaninang tanghali po ang tema na pagbabalik loob. Yun po ay napakagandang tema na nagustuhan ko na sa dakong ito nga, nang natagpuan mo na ang buhay na Diyos, dapat nang kalimutan ang dating buhay mo na may karamihan, lagi kang nagkakasala, lagi kang nagkakamali. Nakakasala ka sa kapwa mo, sa isip, sa salita at gawa. Hindi mo namamalayan kung minsan akala mo hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkakasala sa kapwa mo. Pero ang katotohanan, nabibigyan mo sila ng kasamaan ng kalooban. At sa dakong ito, mapalad tayo mga kapatid, ilan man tayong nararito, nawa nga po, tanggapin natin ang may katotohanan ng Diyos sa buhay, sa ating buhay sa ngayon. Nagpakilala siya sa atin. At ako po'y nais ko pong magpasalamat at magpuri sa Kanya sapagkat bilang tao po, kuminsan dumarating po sa akin na sapagkat naroon ng kahinaan. Subalit, sadyang kay buti ng Diyos, kay buti niya, sapagkat sa mga aral na naririnig mo sa dakong ito, sa oras na magkakasala ka na, at iba na ang dating ng isip mo, idinalatan niya kagad ang mga salita niya, ang mga dapat gawin. Kumbaga pinagninilay ka kagad niya. Kaya, napakainam po ng dakong ito. Napakabuti, tayo kanyang inakay at tinipon sa dakong ito upang tayo'y mamuhay sa bawat araw ng naayon sa kanyang kalooban at makamtam natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Nais ko lang pong mag-alay ng awitin sa ating Diyos na buhay. At ang awit nito ay para din sa ating lahat na narito, higot po sa ating Apo Conching. Awit ng paghahangad. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring inihalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo
saita kung hawak ako magdiriwang ang hari ang Diyos ang dahilan ang sa iyo ay mga kagalakyaong nakakamtan ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak umaawit, umaawit, umaawit akong buong galang. Salamat po. Mag-ahandog din daw po na isang awitin ng mga bata, Bea at Patrick. Tatawag muna po ako na iba. Tayong mga bata. Tatawag po ako na isang tagasunod. Tinatawagan ko po si Tita Esther ng Bustos. Talaga pong masurpresa ang Panginoon. Mga kapatid, ang maipabahagi ko po sa inyo, mula po nang ako madako sa dakong ito, na bago po ang buhay ko. Nadama ko po ang kaginawahan ng aking pamumuhay. Nadama ko po kung paano sa dakong ito nakilala ko po ang ating Ama. Kasi po dati po, wala po ako talagang panahon sa kanya ko. Mahanap buhay ko po. Ako po'y nagbibiyahe ng gulay. Mahalaga po sa akin ang isang araw. Kaya po, nawawalan ako ng panahon sa kanya. Basta lang po pagtapat ng bisita, magkukuros ka lang. Hindi po pala sapat yun. Ngayon po, dinapuan po ako na ako pwede po ng karamdaman.
Noon ko po nadama na kinapalapit sa ating Panginoon dahil po talaga po inilapit ko sa Kanya na ako po ipagalingin niya. Ipagkaloob po niya sa akin ang kagalingan. Sa Kanya po ako umasa, humingi ng tulong. Hindi po ko dumadaing sa mga tao, basta po pinagkaloob ko po sa Kanya na ako ipagalingin mo. Subalit, nadama ko po na ang presensya ng Panginoon ay nasa akin dahil po lahat po ng hilingin ko sa Kanya, pinagkaloob po niya sa akin. Hiniling ko po sa Kanya na ako itulungan niya. Ipagkaloob po sa akin kung sino makatutulong sa akin. Pero po sa pamamagitan po niya, mabilis pong kumilos ang Panginoon. Ipinagkaloob po niya sa akin ang tulong. Ipinagkaloob po niya sa akin ang doktor na kung sino ang magtutulong sa akin. Itinuro po ng ating Ama kung saan po ang ospital, kung paano po ang gagawin sa akin. Kaya po, lubos po ako nagpapasalamat sa ating Ama sa kahiwagaan, sa pagpapala na pinagkakaloob niya sa akin sa araw-araw. Dati po, hindi po ako umaattend sa mga ganitong gawain. Kahit po ayun lang po, ang tapat lang po ng bisita ang aming bahay. Ayan po, saksi po si kapatid na Eli. Kilala po niya ako dahil nagtitinda po siya ng tilapia sa amin. Ayun lang po, nagbibisa po sa amin tuwing Sabado. Talaga po. Hindi ko po nabibigyan ng panahon ko mo. Ako nga po yung nagtitinda sa Balintawak. Pagdating po ng hapon talaga pong patana ang katawan sa pagod. Pero po nang ako po ay matutong lumapit sa Kanya, kinalimutan ko na po ang paghahanap po ay nasa bahay na lang po ako. Nadama ko po kung paano magmahal ang ating Ama. Kahit po nung ako nagtitinda, noon po puro pera ang naiisip mo. Pero ganun din, wala rin. Pero ngayon po, nasa bahay na lang po ako. Mas masarap pa po ang buhay ko ngayon kaysa nung ako po ay araw-araw ay nasa palengke. Kaya po, napatunayan ko po na talagang ang ating Ama ay dakila. Basta bigyan mo po siya ng panahon, pagmamahal at atensyon at buong pusong pananalig sa Kanya. Ipagkakaloob po niya sa atin lahat ng ating kahilingan. Kaya po nagpapasalamat po ako sa ating Ama sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niya sa akin. Hindi po sa pagmamalaki, pinagpapasalamat ko po sa Kanya na kahit po ganito kami, ipinagkaloob po sa amin mag-asawa ang aming mga anak na hindi po sila mga sakit ng ulo sa magulang, hindi po sila pasangkuros. Yan po ay isang patunay na pinasasalamatan ko sa ating Ama na ipinagkaloob po niya sa akin na mababait ang mga anak at hindi po mga pasaway. Yan lang po ang maibabahagi ko sa inyo. At magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa atin. Salamat po. Mapalad ka po, mahal na kapatid. Kung paanong tinanggap mo siya ng buong buo, siya po ang bahala, hindi ka man maghanap buhay. At saka yung pong binahagi niya na yung mga anak niya may pagkakaisa, di po ba isang malaking biyaya yon? Ano po, na mula sa Ama. Ito na po yung mga batang maghahandog na isang awit. Wala nang mic, walang ano, walang...
Ang bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi na marunong pinto, pinti ng puso. Ikaw ang nangarap-ngarap ko. Simula nang natanto, ang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay ko, inalumbay ng ay tagal. Ngunit ngayon, ikaw nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya, pag-ibig ko, ikaw. Bawat oras ng tagpo, ikot ng mundo, sa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong na nag-aalala pa noon, na may nagmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso'y nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya, pag-ibig ko, ikaw. Ayaw niya. Di pa ko umibig ng ganito, ay nasa isip, makahabang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso'y nalumbay ay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay na may kapal. Biyaya sa buhay ko, kaya't pag-ibig ko, ikaw. Kay tagal, ngunit ngayon, nandito lang. Ikaw, pag-ibig na binigay akin na may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya, pag-ibig ko, ikaw. Salamat. Maraming salamat po sa lahat ng magbahagi. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo upang awitin